Kumusta po, Sir Van? Kumusta rin po ang mga bumubuo sa team ng Malikmata? Hangad ko ang maganda niyong araw. Sa lahat din ng listeners, hello po sa inyo. Ako nga pala si Caroline, pinakabunso sa aming magpipinsan na 10. Gusto kong ibahagi sa channel mo itong kwento ko tungkol sa sinihan na may kakaibang mga nanonood. Alam ko naman na bawal talaga sa sinihan ng maingay. Pero kakaiba yung tahimik na bumabalot sa loob ng sinihan. Lalo na yung mga nakasama namin. Pakiramdam ko noon hindi sila normal. Birthday ng pinakapanganay sa aming magpipinsan nung araw na yon. Dahil may kanya-kanya naman kaming ipon na magpipinsan, naisipan naming ilibre si Kuya Mac ng panonood sa sinihan. Yun na rin ang pinaka-banding naming magpipinsan para sa Cousins Day. Kaklose ko lahat ng mga pinsan ko, Sir Van. Ako rin ang pinaka-maingay sa kanilang lahat. Natatandaan ko nung araw ng birthday ni Kuya Mac. Pumunta kami sa sinihan ng isa kong pinsan para makita kung ano ang magandang palabas. Sa oras na 11 PM, maganda yung pelikula na ipapalabas. Kaya yun na lang ang pinili namin na oras. Nakabili na rin kami ng ticket at doon na lang kami naghintay sa iba naming pinsan. Nung makarating na sila, hindi na kami nagsayang ng oras at pumunta na kami. Sa pang-anim na upuan kami nakapwesto na 10. Ako ang pinakahuling pumasok. Narinig ko pa yung sinabi ng guard na sakto daw ang napili naming oras. Dahil kukunti lang daw ang tao na naroon. Pero nagtaka ako. Dahil hindi naman kakaunti ang mga taong nandun sa sinihan. Halos wala nang ang bakante na upuan dahil puno na. Naisip kong baka niloloko lang ako nung guard. Umupo ako sa tabi ni Kuya Mac. Hindi pa nagsisimula ang pelikula kaya may oras pa para makipagdaldalan sa kanila. Ganun ako. Kahit na yung tipong araw-araw kaming nagkikitang 10. Para sa akin, 1 taon ko silang hindi nakita kapag nagmi-meet kami. Minsan nga ang sabi ng iba kong pinsan ang OA ko na raw. Pero hindi ko yun pinapansin. Tawa lang ako ng tawa, Sir Van, habang nakikipagdaldalan sa iba kong pinsan. Pero sinaway ako ni Kuya Jerry. Pangatlo sa aming magpipinsan. Ang sabi niya, hinaan ko raw yung boses ko. Dahil ako lang ang maingay na nandun. Baka raw magalit sa amin ang iba. Iginala ko naman ang paningin ko sa loob ng sinihan. Kinilabutan ako mula ulo hanggang paa. Nung maramdaman na parang nakatitig sa akin ang lahat ng naroon. Sa pagkakataon na yon, tumahimik ako. Pakiramdam ko kasi ang creepy ng mga kasama namin. Sobrang tahimik nila. Halos hindi gumagalaw sa inuupuan. Kaya doon ko na pinatahimik ang bibig ko. Nung matapos ang pinapanood, nauna na kaming lumabas na 10. Hindi ko na sinubukang tumingin sa ibang naroon. Kakaiba kasi ang kutob ko sa kanila. Habang nagpapasalamat yung guard sa amin, sinabi niya pang sana nag-enjoy daw kami. Pero sinagot ko siya ng, "Anong enjoy, kuya? Ang creepy kaya sa loob." Sabi ko habang pinagtatayuan ng balahibo sa braso. Sabi naman sa akin ng guard, masanay na raw ako. Sabay tawa nito. Habang pauwi kami, napansin ni Ate Kami ang pananahimik ko. Kaya nagtanong siya kung napaano daw ako. Doon ko na sila tinanong kung wala ba silang napansin na kakaiba nung nasa sinihan pa kami. Yung iba naman inasar pa ako na napansin daw nila yung bunganga ko, ang ingay. Pero sinabi kong seryoso ako, kaya natahimik din sila. Sinabi ko sa kanila yung mga napansin ko sa loob, lalo na dun sa ibang mga nanonood. Ang sabi lang nila sa akin, baka raw mali lang ang pakiramdam ko. Pero may kung ano sa akin na bigla na lang naisipang bumalik sa sinihan na mag-isa kapag may bagong pelikula. Noong mga sumunod na linggo, Sir Van, nabalitaan kong may bagong palabas na movie sa sinihan.
Sinama ko yung isa kong kaibigan. Maging siya ay na-curious sa ikinuwento ko. Gusto rin daw niyang makita kung totoo ba yung tungkol sa mga tahimik na nanonood. Muli na naman akong biniro nung guard. Ang sabi niya, mukhang paborito ko na raw yung sinehan na yon. Sabi pa niya sa akin wala daw gaanong tao sa loob, kaya hindi siksikan. Pero hindi ako naniwala sa sinabi nung guard. Nung pumasok kami sa loob ng kaibigan ko, nakita kong may mga nakaupo na sa itaas. Sa unang upuan kami pumuesto ng kaibigan ko. Kitang-kita yung papanoorin sa screen ng malapitan. Hanggang sa nakaramdam ako ng pananakit ng puson. Nagpasama ako sa kaibigan ko dahil natatakot ako sa sinehan na yon. Maging sa loob ng CR ay kinilabutan ako ng malala, Sir Van. Pagkatapos kong umihi, kukuha na sana ako ng tissue nang mahulog yun sa lapag at gumulong sa kabilang cubicle. Narinig kong may tao sa kabila kaya nagpasuyo akong iabot sa akin yung tissue. Pero parang bingi yung nasa kabila. Kinatok ko pa yung dingding pero wala talaga. Lumabas ako sa cubicle. Naabutan ko ang kaibigan ko. Sinong kausap mo? Tanong niya sa akin. Pero hindi ko siya sinagot at lumuhod ako saka dinukot yung tissue sa ilalim ng pinto na may siwang. Nakita kong may kamay na tumulak sa tissue kaya gumulong palapit sa akin. At nagpasalamat ako nung makuha ang tissue. Nagtaka naman ang kaibigan ko sa akin. Sino daw yung pinapasalamatan ko? Sabi ko yung tao sa kabilang cubicle, yung nag-abot ng tissue. Nakita kong biglang namutla ang kaibigan ko. Bumulong siya sa akin na wala daw siyang nakitang tao na pumasok sa kabilang cubicle. Kaya naman lumuhod ako ulit at sinilip ang ilalim. Wala akong nakitang paa. Tanda na may tao sa loob. Agad kong hinila palabas ng CR ang kaibigan ko habang nanlalamig ang kamay. Pagpunta namin kung saan kami nakaupo, ramdam kong napalingon sa akin ang mga nanonood. Pagkatapos ng movie, nag-selfie pa kami ng kaibigan ko bago lumabas. Maganda ang kuha namin, Sir Van. Maging sa phone ko ay maganda rin. Kaso lang kinilabutan ako sa huling picture ko mag-isa. May babaeng nasama sa likuran ko sa pag-selfie. Kakaiba ang itsura nito sa picture. Nanlalaki ang mga mata habang nakangiti ng malapad. At ang napansin ko rin, parang sinadya nitong masakop sa selfie ko. Hindi man lang nag-blurred ng konti yung picture ng babae. Talagang malinaw yun. Hindi ko sinabi sa kaibigan ko ang tungkol doon. Paglabas namin, Sir Van, wala doon ang guard. At ayon din sa kaibigan ko, wala naman siyang napansin na kakaiba sa mga kasama namin sa loob. Normal lang naman daw ang lahat, lalo na yung pananahimik sa sinehan. Pero ang hindi niya kayang ipaliwanag ay yung nangyari sa CR. Ang sabi ko, kalimutan na lang namin yon at baka may gusto lang manakot sa amin. Sumunod po ulit, Sir Van, bumalik kami nila Kuya Mac sa sinehan. Dahil yun na ang huling beses na makakasama namin siya sa mga lakad. Nung panahon kasi na yon, aalis na siya papuntang abroad. Kaya sinulit namin ang huling araw at gabi niya. Pero bago siya umalis sa Pinas, talagang pinabaunan pa siya ng sinehan na yon ng nakakatakot na karanasan. Nung pangalawang balik namin sa sinehan, doon namin natuklasan ang katotohanan tungkol sa sinehan na yon. At kung bakit sobrang tahimik ng mga kasama namin. Kahit ang mga yabag nila ay hindi namin marinig sa lapag. Muli na naman akong nahuli sa mga pinsan ko, kaya nakita ko na naman yung guard. Alam mo bang dating sementeryo ang lugar na ito? Tanong niya na nagpakilabot sa akin ng gusto. Sinamaan ko ito ng tingin at nilampasan. Pagtabi ko kay Kuya Mac, tinanong niya ako kung sino daw ang kausap ko sa may pinto. Sabi ko, yung guard na palagi kong nakakausap.
Lahat ng pinsan ko ay nagtatakang tumingin sa akin at sa pinto. Sabi ni Ate Concha, wala naman daw silang nakitang guard sa pinto. Tumingin ako sa may pinto ng mga oras na yon, pero wala na dun yung guard. Kaya binaliwala na lang namin at bumalik na sa upuan. Inilibot ko ang paningin. Halos manigas ako sa kinauupuan nung mapansin ang mga kasama namin na nakatingin sa akin habang nanlalaki ang mga mata at nakangiti ng malapad. Iniwas ko ang paningin ko at itinutok na lang sa unahan. Noong mga oras na yon, ramdam kong may mga matang nakatingin sa akin mula sa mga taong nakaupo sa likuran ko. Dahil sa takot, Sir Van, hindi ko sinasadyang nahulog sa lapag ang tumbler. Gumawa yun ng ingay, kaya naman may narinig akong boses. Ang sabi, wag daw akong maingay. Nakita ko sa gilid ng mga mata ko na tumayo ang mga taong nasa likuran, harapan at bandang kaliwa namin. Bumulong ako kay Kuya Mac kung bakit nakatayo ang mga kasama namin. Pero napakunot noo siya at sinabi na wala naman daw kaming ibang kasama doon. Tanging kami lang 10 ang naroon. Dahil sa takot, bigla akong sumigaw, sabay takbo palabas. Kaya sumunod sa akin ang mga pinsan ko. Nanginig ako sa takot kaya napaupo ako sa tabi paglabas ko. Tinanong ako ni Kuya Ma kung ano ang nangyayari. Sabi ko hindi lang kami ang nandun sa loob, kundi may iba pa kaming kasama na hindi nila nakikita. Ilang araw noon nang malaman namin na dati nga palang sementeryo ang lugar na yon at yung guard na nakakausap ko ay isa na lang ding multo. At doon ko napagtanto na kaya pala sila tahimik dahil mga kaluluwa na lang sila. Good day po, Sir Van. Isang magandang araw sa iyo. Una sa lahat, thank you sa pagtanggap ng aking kwento. Medyo nahihiya po akong i-share ito kasi baka hindi qualified sa channel mo. Saka hindi ako sanay magsulat, kaya pasensya na po agad. Tawagin mo na lang po akong Toto. Hindi ko tunay na pangalan. Gusto ko lang ibahagi sa lahat ang naging karanasan ko sa isang sinehan. Isa po akong maintenance staff nung nabanggit kong sinehan. Nung una, maayos naman ang trabaho ko, lalo na sa gabi. Isang gabi noon, Sir Van, habang nag-aayos kami ng kurtina, may iilan ng mga manonood sa loob. Hanggang sa paunti-unti na itong napupuno at wala nang naging bakanteng upuan. Dumaan ako noon sa likod ng malaking screen para i-check yung mga wire. Napansin kong may 2 tao ang nag-uusap, babae at lalaki. Hanggang sa nakilala ko yung lalaki, isa sa mga katrabaho ko, Sir Van. Hindi nila ako nakita dahil nasa madilim ako. Aalis na sana ako nung makita kong sinampal ng babae yung lalaki. Sa tansya ko mukha silang nagtatalo. Agad na akong umalis doon at hinayaan sila. Hindi ko rin nakita ang mukha ng babae. Hanggang sa natapos ang movie na pinapanood ng mga tao. Ako at ang janitor na lang ang bumalik sa loob ng sinehan. Nung gabi na yun, Sir Van, habang inaayos ko ang malaking kurtina na pantakip sa screen, nakarinig ako ng lagabog sa likuran nun. Tinanong ko pa nga yung janitor kung may narinig na ingay, pero sabi niya wala daw dahil naka-earphone siya. Hanggang sa nagpatuloy itong maglinis. Bigla akong nahinto sa ginagawa nung may marinig na boses. Dahil sa kuryosidad ko, tinignan ko yon. Pero bigla akong napatakip sa bibig nung makita ang senaryo na yon. Saktong pagtingin ko sa likod, nakita kong hinampas nung katrabaho ko yung ulo ng babae, saka iniwan doon. Akala ko nun walang makakakita sa akin, pero yung mga mata ng babae
Nakatingin sa pwesto ko. Bumulong siya, Sir Van. Sabi niya tulong. Dahil sa gulat, hindi ako nakakilos. Parang napako ang mga paa ko sa lapag. Dahan-dahan akong umatras. Hanggang sa naisip kong tawagin yung janitor. Nung masabi ko sa kanya yung nakita, pati ito ay nagulat din. Pero agad itong tumakbo palabas para makahingi ng tulong. Nai-report din agad sa mga pulis ang nangyari. Maging kami ng janitor kinuhanan ng statement dahil sa nangyari. Dahil natakot ako, wala akong inamin. Kahit nakita ko ang lahat. Hindi rin kumalat ang balita tungkol sa babaeng namatay sa loob ng sinihan. Iniwasan kasi ng may-ari na merong ibang makaalam. Dahil nga baka wala nang pumunta sa sinihan kapag nalaman na may namatay doon. 3 araw ang lumipas. Sariwa pa rin sa akin ang nasaksihan. Yung lalaking sospek na natiling nagtrabaho sa sinihan na parang wala siyang ginawang masama. Pero gabi-gabi akong kinakain ng konsensya dahil hindi ko sinabi ang totoo. Isang gabi noon, mag-isa lang ako sa sinihan habang may inaayos sa mga upuan. Nung matapos na, saka ko naisipan na lumabas na doon. At nung maisara ko ang pinto, meron akong napansin sa bandang unahan na upuan. May babaeng nakaupo doon. Habang nakaharap siya sa unahan, kaya hindi ko makita ang mukha. Akala ko nga isa sa mga nanonood kanina na nakatulog. Akmang bubuksan ko yung pinto. Nang bigla na lang nawala yung babae. Ganun na lang ang kaba at takot ko. Nung bigla itong lumitaw sa harapan ko, sa may pinto. Gulat na gulat ako na mga oras na yon. Tulong! Dinig kong sabi nito nung bubuksan ko na sana yung pinto nang dumating ang kasama ko. Ang sabi niya umalis na raw kami dahil isasara na yung sinihan. Agad kong binuksan ang pinto, kaya nagtaka yung kasama ko. Paglingon ko wala na dun sa pinto yung babae, kaya pumasok ako sa loob. Nakita kong nakaupo na naman siya dun sa upuan. Tinawag ko siya, sabi ko lumabas na kami. Pero nanatili lang itong nakaupo doon. Hanggang sa tinanong ako ng kasama ko kung sino daw yung tinatawag ko. Itinuro ko yung babae. Sinabi kong may naiwan na isa sa mga nanonood ng sine. Pero sagot ng kasama ko, wala naman daw siyang nakikitang babae. Baka raw namamalik mata lang ako. O di kaya antok na. Sumunod na gabi, Sir Van. Puno na naman ulit ang sinihan. Gabi-gabi yon mabenta. Paalis na sana ako sa loob nun. Nang bigla na lang namatay ang ilaw. Kaya naman may ilan na nagsigawan. Dahil na rin siguro sa pagkabigla. Idagdag pa yung pinapanood nilang nakakatakot. Mabuti na lang may dala kaming emergency light. Kaya nagkaroon ng kaunting ilaw sa loob ng sinihan. Kaso lang bigla na lang kumurap-kurap ang screen ng TV. Mas lalong nagkagulo sa loob nang may mukha ng babae ang lumitaw sa screen. Nung makita ko ang mukha nito, gulat na gulat din ako. Dahil siya yung babaeng namatay dun sa sinihan. Kaya naman nagsitakbuhan ang mga taong naroon. Bigla akong natumba sa lapag nung may sumagi sa balikat ko. Tatakbo na sana ako palabas. Kaso lang nakarinig ako ng iyak. Huwag mo akong iwan. Dinig kong sabi niya. Hinanap ko kung saan nanggaling ang boses na yon. May nailawan ako sa upuan na isang tao. Likod lang nito ang nakikita ko, kaya naisip kong lapitan ito. Nakita kong mahaba ang buhok, kaya sa isip ko babae yon. Paghawak ko sa balikat ng babae, bigla akong napaatras nang makita ang mukha nito. Siya yung babae sa screen. Nakita kong tumayo ito habang dahan-dahan na lumalapit sa akin. Habang bumubulong natulungan ko siya. Sakto naman na bumalik yung ilaw sa sinehan at nawala na rin yung babae pagkabalik ng ilaw.
Napaupo ako nun sa upuan at iniisip na nagmumulto yung babae na yon. Habang nakaupo, nakita ko sa gilid ng mga mata ko na may dumaan na figura. Parang nawalan ako ng lakas na umalis sa inuupuan ko. Nanlaki rin ang mga mata ko nung makitang naroon sa unahan yung babae, Sir Van. Dahan-dahan itong naglakad kung saan ako naroon. Pansin ko rin ang dugo nito sa ulo na tumutulo pa sa mukha at damit niya. Sa isang iglap noon, bigla na lang siyang naroon na sa harapan ko, malapit sa mukha ko. Kitang-kita ko ang mga mata nitong walang buhay. Naramdaman ko ang lamig ng kamay niya habang nakahawak sa balikat ko. Paulit-ulit niyang sinasabi na tulungan ko daw siya. Hanggang sa nawalan ako ng malay. Hindi ko kinaya ang takot at kaba, kaya siguro bigla na lang akong nahimatay. Ikinuwento na lang sa akin ng mga kasama ko kung paano nila ako nakita. Sa tuwing tinatanong nila ako kung ano ang nangyari, ang palagi kong sagot sa tindi ng pagod ko, kaya ako nawalan ng malay. Nag-iisip pa ako noon kung ano ang dapat kong gawin. Alam ko ng mga panahon na yon na naghahanap pa rin ng kasagutan ng pamilya ng babae tungkol sa pagkamatay niya. Ilang linggo ang lumipas, simula nang magkagulo sa sinihan. Napansin kong humina ang mga nanonood. Kinausap kaming lahat ng may-ari. Tinanong kami kung bakit bigla na lang humina ang kita at mga nanonood sa sinihan. Ikinuwento ko ang nangyari, Sir Van. Pero walang naniwala sa akin. Komento ng ilan kong kasama, sino naman daw ang magmumulto sa sinihan. Hindi ako sumagot dahil alam kong hindi naman sila maniniwala kapag sinabi kong isang babae. Napansin ko yung isang lalaki sa tabi ko. Bigla siyang namutla nung marinig na may nagmumulto sa sinihan. Nung pinabalik na kami ng may-ari sa pwesto namin, naramdaman kong sumunod sa akin yung isang lalaki. Tinanong niya ako kung totoo daw yung multo sa sinihan. Sa tono pa lang ng boses niya, ramdam kong interesado itong malaman ang totoo. Alam kong siya yung dahilan kung bakit namatay yung babae sa sinihan. Hindi ako nagpahalata na meron akong alam. Baka kasi ako ang sunod niyang patayin. Para tigilan niya na ako, sinabi kong hindi ako sure sa mga sinabi at pakiramdam ko lang na may nagmumulto sa sinihan. Napansin ko sa mukha ng lalaki na biglang umaliwala sa mukha niya. Dahil doon nagkaroon na naman ako ng panibagong takot. Sabi ko pa sa sarili, hindi multo ang papatay sa akin, kundi yung lalaki na yon. Kapag nalaman niyang may alam ako sa nangyari. Tumambay pa ako ng ilang minuto sa labas ng sinihan, saka pumasok sa loob. Dahil isa akong maintenance staff, palagi kong tinitignan ang mga gamit doon. May mga nakita akong upuan na medyo sira na at kailangang palitan. Nawala sa isip ko na mga oras na yon na merong multo doon. Habang nag-aayos ako ng mga tornilyo ng upuan, biglang gumulong pababa yung isa sa mga bolt. Nung pupulutin ko na sana ang bolt, dalawang pares ng paa ang nakita ko. Hindi ko yun pinansin at pinulot ang bolt. Nanginginig ang mga kamay ko habang ramdam kong nasa likuran ko yung babaeng multo. Doon ko nilakasan ang loob, Sir Van, at tinanong ito kung bakit nagpapakita sa akin. Nalaman ko ang sadya niya. Sabi niya, tulungan ko daw siyang panagutin ang pumatay sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya matahimik sa kabilang buhay. Alam daw niyang nakita ko ang lahat at nagsinungaling daw ako sa mga pulis saka sa pamilya niya. Tanging ako lang daw ang makakatulong sa kanya para matahimik na. Hustisya lang daw ang kailangan niya at wala nang iba. Nangako din sa akin yung babae na kapag nagawa ko ang tama, hindi na siya magpapakita at aalis na siya sa lugar na yon para manahimik. Nung masabi niya ang gusto niya, Sir Van, bigla itong naglaho sa harapan ko. Saka lang ako natauhan at nagkaroon ng lakas para sabihin ang totoo.
Kaya naman nung araw ng day off ko, pumunta ako sa pamilya ng babae at sinabi ang totoo. Nung araw din na yon, Sir Van, nakulong yung kasama ko sa trabaho na pumatay dun sa babae. Hindi ko rin alam kung ano ang motibo niya, bakit niya nagawa yon. Hindi ko na inalam kung ano ang totoong kwento, bakit humantong na patayin niya yung babae. Basta para sa akin, nagawa ko ang dapat kong gawin para sa katahimikan ng isip ko. Simula din noon umalis na ako sa sinihan. Naghanap ako ng panibagong trabaho na alam kong magiging tahimik ang isipan ko habang buhay. Salamat sa malaking oportunidad na ito, Sir Van, na isa sa mga kwento ko ay mapasama sa channel mo. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ang sariling kwento sa YouTube. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Dolce. Ibabahagi ko sa lahat kung paano kami nakaligtas ng kapatid ko sa kamatayan. College kami nung panahon na yon. Aaminin kong mahirap ang buhay namin habang nasa college. Kaya kumapit kami ng kapatid ko sa isang alok ng kaklase namin na pasukin ng abandonadong sinihan. Nung marinig ko ang lugar, kinilabutan ako agad. Dahil marami na akong narinig na kwento tungkol sa sinihan na yon. Meron daw pinatay doon, kaya pinasara ang sinihan. Saka ang mas matindi pang nabalitaan ko, may kung anong itim na usok ang gumagala doon na sumasanib sa taong buhay. Kahit alam kong kapahamakan ang naghihintay sa amin sa sinihan, tinanggap ko ang alok na yon kapalit ng malaking pera. Walang-wala na kasi kami nun. May sakit pa ang mama namin, kaya desperada akong manalo sa larong yon. May ilan ding sumabak sa alok ni Daniela. Katulad ko ay kailangan din ng mga ito ng pera. Si Daniela kasi, Sir Van, kilala sa university namin na mapera ang pamilya. Kaya okay lang sa kanya magwaldas ng malalaking halaga. Sa isip ko pa nga noon, isa siyang baliw. Ginagamit ang pera para pagkatuwaan ng mga mahihirap. Pero ayos na din yun, dahil madali lang yung gusto niyang mangyari. Ang huling lalabas sa sinihan ay ang mananalo ng malaking halaga. Kaya naman sumubok din ang kapatid ko at dalawa kaming magkapartner. Sa totoo lang, Sir Van, takot ako sa mga multo. Sabay-sabay kaming pumasok sa lugar. May ilaw naman ang bawat labi, kaya hindi mahirap para sa amin ang makapasok sa loob. Nakakatawa man na aminin, nakakapit ako sa braso ng kapatid ko. Sa aming dalawa, ako ang matanda, pero ako ang takot. Umatras na tayo. Bulong ko kay Maxine, sa kapatid ko. Pero ang sabi niya, nandun na raw kami, kaya wala nang atrasan. Nakasunod lang kami noon sa iba na nauuna sa paglakad. Hanggang sa narating namin ang sinihan. Nagulat pa kami nung bigla na lang sinipa nung lalaki ang pinto. Hindi namin ito kilala, pero parang galing siya sa ibang section. Pumasok kami sa loob at doon na nagsimula ang oras namin. Tatambay lang kami doon hanggang sa maubos ang oras, saka kami lalabas. Pumuesto ang iba sa unahan. Kami naman ni Maxine sa pinakalikuran kung saan madilim. Bakit dito tayo? Tanong ko sa kapatid ko. Ang sabi lang niya sa akin, yun daw ang plano niya para hindi kami agad makita ng itim na usok kung sakali daw naroon pa yon. Sa totoo lang, humanga ako kay Maxine. Dahil hindi ko siya nakitaan ng takot. Parang ang cool niya tignan, Sir Van. Napansin namin tumayo yung isa kong kaklase. Nag-aya siya kung sino raw ang sasama umihi. May dalawang sumama sa kanya. Nung makaalis ang mga ito, nakayakap ako sa katawan ko. Hindi ka ba nilalamig? Tanong ko kay Maxine. Pero umiling siya at sinabing hindi naman daw malamig dahil hindi gumagana ang aircon doon. Pero
Kakaibang lamig ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Maya-maya pa nun, bigla na lang kaming nakarinig ng sigaw at yabag na tumatakbo. Nakita namin na tumatakbo ang isa sa mga kaklase namin. Nakahawak ito sa balikat niya habang dumudugo yun. Nagtaka ako kung bakit mag-isa na lang siyang bumalik at wala yung dalawa. Napansin ko rin ang hawak niyang screwdriver na may dugo. At ang hindi namin inaasahan ay bigla niya na lang sinaksak ang sarili. Nakita namin ang kapatid ko na may lumabas na usok sa katawan ng babae. Nagsitakbuhan naman ang iba naming kasama palabas doon. Kaso lang biglang sumara yung pinto, kaya naiwan kami ni Maxine sa loob kasama ang iba. Yung mata ko nakatitig lang sa usok na itim habang nakalutang sa hangin. Hindi kami umalis ni Maxine sa inuupuan. Habang nagtatago kami doon, nakita ko kung paano sumanib yung itim na usok sa katawan ng lalaki. Sisigaw na sana ako dahil walang kamalay-malay yung babae sa gagawin sa kanya nung lalaki. Nang biglang tinakpan ni Maxine ang bibig ko. Pareho naming nakita ng kapatid ko kung paano namatay yung babae. Dahan-dahan kaming umalis sa pwesto namin, Sir Van. Dahan-dahan kaming gumapang ni Maxine papunta sa pinto. Bago kami tuluyang makaalis sa silid na yon, nakita namin kung paano inumpog ng lalaki ang ulo sa upuan ng paulit-ulit hanggang sa mamatay ito. Lumabas yung usok sa katawan ng lalaki, kaya naman kumaripas na kami ng takbo ni Maxine papunta sa labasan. Habang tumatakbo kaming magkapatid sa labi, napahinto kami saglit. Dahil nauna pang makarating sa amin yung itim na usok sa pinto. Napagtanto namin ni Maxine kung ano ang nangyayari. Sumasanib yung usok na itim sa katawan ng tao at kapag nakapambiktima ito, papatayin niya rin yung katawan na sinaniban. Hindi na parte ng plano ni Daniela ang mga nangyayari. Nagtago kami ni Maxine sa pader para hindi makita ng usok. Takot na takot kami, Sir Van. Dahil parang may sariling isip yung usok na yon. Maya-maya pa nakita namin si Daniela at ang isa niyang kaibigan na pumasok sa loob. Tinatawag niya ang mga pangalan namin dahil siguro lampas na sa oras ay wala pang lumalabas sa sinihan. Nakita ko ulit na sumanib sa katawan ni Daniela yung itim na usok. May hawak itong matalim na bagay. At nung makita yun ng kaibigan ni Daniela, natakot ito. Nagtaka kami nung hindi sinaktan ng itim na usok yung babae na kaibigan ni Daniela. Akin na ang katawan na ito. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko dahil sa boses na narinig. Malaki yon at malalim ang pinanggagalingan. Parang mga boses na nagdodoble-doble ang narinig ko. Alam din namin ng kapatid ko na hindi si Daniela yon. Ibang espiritu na ang nasa katawan niya. Nagkaroon na kami ng pagkakataon para makaalis doon, Sir Van. Pero si Maxine sinundan niya sila Daniela. Kaya naman sumunod na rin ako dahil ayokong iwanan ng kapatid ko doon. Inutusan ni Daniela yung kaibigan niyang hanapin daw yung mga pumasok doon at sabihin na pumunta sa kanya. Noong mga oras na yon, alam namin na ginagamit lang ng itim na usok ang katawan at isip ni Daniela para makapambiktima. Umalis kami nung makitang lumabas yung kaibigan ni Daniela. Maya-maya pa, hindi na namin ito naabutan. Pero ilang saglit lang, nakita namin na pabalik na ito at may kasama. Nagulat ako sa ginawa ng kapatid ko, Sir Van. Bigla siyang humarang sa daan para pigilan yung iba naming kasama na wag sumama sa babae na yon. Lumabas na rin ako sa pinagtataguan. Narinig kong nakikiusap yung babae kay Maxine na padaanin sila dahil baka saktan siya nung sumanib sa kaibigan niya. Pero nagmatigas ang kapatid ko dahil ipapahamak nung babae na yon yung iba pang naroon. Habang nagtatalo sila, nakarinig ako ng yabag na papalapit sa amin. Ramdam kong si Daniela yon, kaya naghanap kami ng mapagtataguan na hindi kami makikita.
Tanging kaibigan lang ni Daniela ang naiwan na nakatayo sa gitna ng labi. Napansin kong tatakbo na sana ito nang bigla namang nanigas ang katawan niya. Dumating si Daniela sa Urban. Nakita kong inangat niya yung kamay niya at itinuro dun sa kaibigan niya. Biglang nangisa yung babae. Sinakal nito ang sarili. Kinilabutan ako nung marinig ang halakhak ni Daniela. At ang sunod na nangyari sa Urban, itinulak ni Daniela ang kaibigan niya, kaya nahulog ito sa bintana. Habang nagtatago kami sa Urban, nawala na dun si Daniela. Hindi ko rin narinig ang yabag niya na lumayo. Pero narinig kong may bumulong sa tenga ko. Binanggit nito ang pangalan ko. Akala ko nun si Maxine ang tumawag sa akin. Pagharap ko, mukha ni Daniela ang nakita ko. Bigla niya akong sinakal sa leeg. Nakita kong may hawak itong matulis na salamin. Mabuti na lang isa sa mga kaklase ko ang tumulong sa akin. Inampas niya sa ulo si Daniela ng isang matigas na bagay, kaya nabitawan ako nito. Akmang tatakbo na sana kami nang mahawakan ni Daniela ang paa ko. Sa akin ang kaluluwa niyo. Dinig kong sabi nito sa Urban. Pero boses ng matanda ang narinig kong lumabas sa bibig ni Daniela. Inampas ng kaklase ko ang kamay ni Daniela, kaya tuluyan na kaming nakaalis. Noong mga oras na yon, nagkahiwalay kami ni Maxine, kaya todo ang kaba ko. Pero sabi ng kaklase ko, nakita raw niya kung saan pumunta ang kapatid ko. 5 na lang kaming natitira ng mga oras na yon. Halos hindi ako makapaniwala na nangyayari sa amin ang ganon. Nawala sa isip namin ang tunay na dahilan kung bakit kami naroon. Wala na kaming ibang gusto kundi ang makaalis sa lugar na yon, Sir Van. Nung tatakbo na sana kami, may narinig kaming sigaw. Humihingi ito ng tulong. Nakita namin na si Daniela yon. Hindi kami agad lumapit dahil baka hindi siya yon. Pero yung dalawa naming kasama lumapit kay Daniela. Napansin kong hindi yun ang tunay na Daniela dahil nagpapanggap lang yon. Pero huli na ang lahat dahil nasaksihan na naman namin kung paano mamatay yung dalawa naming kasama. Kumaripas kami ng takbo palayo doon. Ramdam kong may sumusunod sa aming tatlo dahil may yabag akong naririnig sa hulihan. Mabuti na lang, Sir Van, nakalabas kami sa sinihan na yon. Saktong nasa labas na kami nang may marinig kaming nakakakilabot na halakhak. At ang hindi namin makakalimutan na karanasan ay ang makitang nahulog ang katawan ni Daniela mula sa itaas kung saan naroon banda ang silid ng sinihan. Alam namin na kagagawan yun ng itim na usok. Nagkaroon din ng investigasyon sa mga nangyari. Nalaman namin na hindi lang pala kami ang unang naging biktima ng itim na usok sa lugar na yon, kundi may mga nauna pa pala. Kaya naman para sa kaligtasan ng lahat, ipinademolish ang sinihan na yon para wala nang susunod na biktima. Nabalitaan din namin na yung mga nagdemolish sa sinihan ay nagkasakit ng malubha. Walang nakakaalam kung sino at ano ba talaga ang itim na usok at kung saan ito nanggaling. Para naman sa kapatid ko, naniniwala siyang kumukuha ito ng mga kaluluwa galing sa mabibiktima niya. Kaya naman isinumpa naming magkapatid na hindi na pupunta kahit saang sinihan dahil may trauma na kaming dalawa.